A blessed day to you, learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on an exciting journey of learning and enjoyment in this video. Today, we will study values education from the Let Review, featuring 10 questions from Set 6b. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The wisdom or God or the divine reason and will, which directs all the actions and movement of things. A. Ethical or moral norm. B. Universal moral law. C. Eternal law. D. Natural law. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is C. Eternal law. Explanation of each choice. A. Ethical or moral norm. Ethical or moral norms are guidelines or principles that determine the morality of human actions. These norms are typically derived from societal or cultural beliefs about right and wrong rather than being attributed to a divine source or universal law governing all actions and movement of things. B. Universal moral law. Universal moral law generally refers to principles of right and wrong that apply to all humans regardless of time or place. This concept is more about the universality of moral principles across humanity rather than an all-encompassing divine order governing all things. C. Eternal law. Eternal law is a concept rooted in theology and philosophy, especially in the works of Thomas Aquinas. It refers to the divine reason and will of God, which directs all actions and movements within the universe. It is considered eternal because it is unchanging and not bound by time, governing all creation. D. Natural law. Natural law refers to the use of human reason to determine what is inherently good or evil based on the nature of humans and the world. It is derived from eternal law but applies specifically to human behavior rather than directing all things in existence. A. Ethical o moral na pamantayan. Ang mga pamantayang etikal o moral ay mga patnubay o prinsipyo na tumutukoy sa moralidad ng mga aksyon ng tao. Ang mga pamantayang ito ay karaniwang nagmula sa mga paniniwala ng lipunan o kultura tungkol sa tama at mali sa halip na may ugnay sa isang banal na pinagmulan o universal na batas na namamahala sa lahat ng mga aksyon at paggalaw ng mga bagay. B. Pangkalahatang batas moral. Ang pangkalahatang batas moral ay karaniwang tumutukoy sa mga prinsipyo ng tama at mali na naangkop sa lahat ng tao anuman ang oras o lugar. Ang konseptong ito ay higit pa tungkol sa pagiging pangkalahatan ng mga prinsipyong moral sa buong sangkatauhan sa halip na isang sumasaklaw sa lahat ng banal na kaayusan na namamahala sa lahat ng bagay. C. Walang hanggang batas. Ang batas na walang hanggan ay isang konseptong nakaugat sa teolohiya at pilosopiya, lalo na sa mga akda ni Thomas Aquinas. Ito ay tumutukoy sa banal na dahilan at kalooban ng Diyos na namamahala sa lahat ng kilos at galaw sa loob ng sansinukob. Ito ay itinuturing na walang hanggan dahil ito ay hindi nagbabago at hindi nakatali ng panahon na namamahala sa lahat ng nilikha. D. Likas na batas. Ang natural na batas ay tumutukoy sa paggamit ng katwiran ng tao upang matukoy kung ano ang likas na mabuti o masama batay sa kalikasan ng mga tao at ng mundo. Ito ay nagmula sa walang hanggang batas ngunit partikular na naangkop sa pag-uugali ng tao sa halip na idirekta ang lahat ng bagay na umiiral. Values vary in different generations, cultures, and societies and within persons themselves. This means that A. Values are dynamic. B. Values are transmitted. C. Values are learned. D. Values are caught from various sources. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is A. Values are dynamic. Explanation of each choice. A. Values are dynamic. This means that values are subject to change over time and across different contexts, generations, cultures, and societies. Values are not fixed,
they evolve and adapt based on social, cultural, and generational influences, which is why they may differ from one person, group, or time period to another. This is the most accurate answer given the concept of variability in values. B. Values are transmitted. While values are indeed passed down or shared within a culture or society, through family, education, and other means, this option doesn't directly address the idea of variability or change across generations or cultures. C. Values are learned. Values are indeed learned, as individuals acquire them through interactions with their environment, society, and culture. However, this answer doesn't capture the fact that values differ between groups and over time. D. Values are caught from various sources. This phrase suggests that people adopt values from influences around them, such as family, peers, or media. Although this is true, it does not address the idea of values being different across generations and cultures or changing over time. A. Ang mga halaga ay dynamic. Nangangahulugan ito na ang mga halaga ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang konteksto, henerasyon, kultura, at lipunan. Ang mga halaga ay hindi naayos, sila ay nagbabago at umaangkop batay sa mga impluwensyang panlipunan, kultura, at henerasyon, kaya naman maaaring magkaiba ang mga ito mula sa isang tao, grupo, o yugto ng panahon sa isa pa. Ito ang pinakatumpak na sagot na ibinigay sa konsepto ng pagkakaiba-iba sa mga halaga. B. Ang mga halaga ay ipinapadala. Bagamat ang mga halaga ay talagang ipinapasa o ibinabahagi sa loob ng isang kultura o lipunan sa pamamagitan ng pamilya, edukasyon, at iba pang paraan, hindi direktang tinutugunan ng opsyong ito ang ideya ng pagkakaiba-iba o pagbabago sa mga henerasyon o kultura. Sino natutuhan ng mga pagpapahalaga? Tunay na natutunan ng mga pagpapahalaga habang nakukuha ito ng mga individual sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran, lipunan, at kultura. Gayunpaman, hindi nakukuha ng sagot na ito ang katotohanan na ang mga halaga ay naiiba sa pagitan ng mga grupo at sa paglipas ng panahon. Di ang mga halaga ay nakuha mula sa iba't ibang mapagkukunan. Ang pariralang ito ay nagmumungkahi na ang mga tao ay gumagamit ng mga pagpapahalaga mula sa mga impluwensya sa kanilang paligid, tulad ng pamilya, mga kasamahan, o media. Bagamat totoo ito, hindi nito tinutugunan ang ideya ng pagkakaiba-iba ng mga halaga sa mga henerasyon at kultura o nagbabago sa paglipas ng panahon. To help the Filipino develop his human potential, contribute to the growth of the Philippine culture and build appropriate structures and institutions is the task of A. Education. B. Society and nation. C. The Philippine Constitution. D. Political leaders. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is A. Education. Explanation of each choice. A. Education. Education plays a central role in helping individuals develop their human potential, fostering cultural growth, and establishing knowledge that can lead to the creation of appropriate structures and institutions. Through education, individuals gain the skills and values needed to contribute meaningfully to society and national development, aligning with the broader goal of cultural and social advancement. B. Society and nation. While society and the nation as a whole benefit from the development of human potential and cultural growth, they are not the primary means through which individuals acquire the skills and values necessary to achieve these goals. Society benefits from education but does not actively shape or provide it. C. The Philippine Constitution. The Constitution outlines the legal framework and objectives for national development, including goals related to education, culture, and social welfare. However, it serves more as a guide or foundation for these objectives rather than directly facilitating personal and cultural development. D. Political leaders. Political leaders may influence policies that affect education and cultural development, but they are not primarily responsible for individual human development and cultural growth. Their role is more about governance and decision-making than directly fostering individual potential. A. Edukasyon. Ang edukasyon ay gumaganap ng isang sentral na papel sa pagtulong sa mga individual na bumuo ng kanilang potensyal na tao, pagpapaunlad ng kultural na paglago, at pagtatatag ng kaalaman na maaaring humantong sa paglikha ng mga angkop na istruktura at institusyon.
Sa pamamagitan ng edukasyon, natatamo ng mga individual ang mga kasanayan at pagpapahalagang kailangan upang makapag-ambag ng makabuluhan sa lipunan at pambansang kaunlaran, na naaayon sa mas malawak na layunin ng pagsulong sa kultura at panlipunan. Bilipunan at bansa. Bagamat ang lipunan at ang bansa sa kabuuan ay nakikinabang mula sa pag-unlad ng potensyal ng tao at paglago ng kultura, hindi sila ang pangunahing paraan kung saan ang mga individual ay nakakakuha ng mga kasanayan at halaga na kinakailangan upang makamit ang mga layuning ito. Ang lipunan ay nakikinabang mula sa edukasyon ngunit hindi ito aktibong hinuhubog o nagbibigay nito. Siyang Konstitusyon ng Pilipinas. Binabalangkas ng konstitusyon ang legal na balangkas at mga layunin para sa pambansang kaunlaran, kabilang ang mga layunin na may kaugnayan sa edukasyon, kultura, at kapakanang panlipunan. Gayunpaman, ito ay higit na nagsisilbing gabay o pundasyon para sa mga layuning ito sa halip na direktang pinapadali ang personal at kultural na pag-unlad. Mga pinunong pampulitika. Maaaring maimpluwensyahan ng mga pinunong pampulitika ang mga patakaran na nakakaapekto sa edukasyon at pag-unlad ng kultura, ngunit hindi sila ang pangunahing responsable para sa individual na pag-unlad ng tao at paglago ng kultura. Ang kanilang tungkulin ay higit pa tungkol sa pamamahala at paggawa ng desisyon kaysa direktang pagpapalaganap ng individual na potensyal. In the experiential learning process, which of the following phases encourages students to share their feelings and thoughts with one another? A. Application phase. B. Value processing phase. C. Directive phase. D. Introspective phase. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is B. Value processing phase. Explanation of each choice. A. Application phase. In the application phase, students focus on applying what they've learned to real-life situations. This phase emphasizes practical application and action, rather than sharing personal feelings and thoughts. B. Value processing phase. The value processing phase is when students reflect on their experiences and discuss their feelings, values, and thoughts with one another. This phase is essential in experiential learning for processing emotions, opinions, and insights, making it the best answer for encouraging students to share their feelings and thoughts. C. Directive phase. In the directive phase, guidance is typically provided to help students understand the objectives and tasks. This phase is more instructional and focuses on direction rather than sharing personal reflections. D. Introspective phase. The introspective phase involves personal reflection where students look inwardly to examine their thoughts and feelings. However, this is more of an individual process rather than a group sharing experience. A. Yugto ng aplikasyon. Sa yugto ng aplikasyon, nakatuon ang mga mag-aaral sa paglalapat ng kanilang natutunan sa mga sitwasyon sa totoong buhay. Ang yugtong ito ay nagbibigay diin sa praktikal na aplikasyon at pagkilos sa halip na magbahagi ng mga personal na damdamin at kaisipan. B. Yugto ng pagpoproseso ng halaga. Ang yugto ng pagpoproseso ng halaga ay kapag ang mga mag-aaral ay nagmumuni-muni sa kanilang mga karanasan at tinatalakay ang kanilang mga damdamin, halaga, at mga iniisip sa isa't isa. Ang yugtong ito ay mahalaga sa karanasang pag-aaral para sa pagproseso ng mga emosyon, opinyon, at insight, na ginagawa itong pinakamahusay na sagot para mahikayat ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga damdamin at iniisip. C. Yugto ng direktiba. Sa yugto ng direktiba, karaniwang ibinibigay ang gabay upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga layunin at gawain. Ang yugtong ito ay higit na pagtuturo at nakatuon sa direksyon kaysa sa pagbabahagi ng mga personal na pagmumuni-muni. D. Introspective na yugto. Ang introspective phase ay nagsasangkot ng personal na pagmumuni-muni kung saan ang mga mag-aaral ay tumitingin sa loob upang suriin ang kanilang mga iniisip at nararamdaman. Gayunpaman, ito ay higit pa sa isang individual na proseso sa halip na isang karanasan sa pagbabahagi ng grupo. The teacher becomes a director of value learning and enriches the learning through cognitive and effective inputs. A. Abstraction. B. Activity. C. Analysis. D. Application. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1.
The best answer is A. Abstraction. Explanation of each choice. A. Abstraction. Abstraction involves synthesizing experiences, concepts, and values learned from activities to form generalizations or principles. In this phase, the teacher guides students to reflect on and internalize these concepts, providing cognitive, knowledge, and affective, value-based inputs to enrich learning. This phase aligns well with the teacher's role as a director of value learning. B. Activity. The activity phase is the hands-on part of experiential learning, where students engage in exercises or experiences. While activities are essential for experiential learning, they are typically focused on doing rather than reflecting on values with the teacher's guidance. C. Analysis. The analysis phase involves examining experiences or data to understand underlying concepts or patterns. Although analysis is important for cognitive learning, it is not explicitly focused on value learning or integrating affective inputs from the teacher. D. Application. In the application phase, students apply what they've learned to new situations. This phase emphasizes practical implementation rather than the teacher guiding value-based reflection and learning. Kasama sa abstraction ang pagbubuo ng mga karanasan, konsepto, at pagpapahalagang natutunan mula sa mga aktibidad upang bumuo ng mga generalization o prinsipyo. Sa yugtong ito, ginagabayan ng guro ang mga mag-aaral na pag-isipan at isapuso ang mga konseptong ito na nagbibigay ng mga nagbibigay malay, kaalaman, at affective na kabatay sa halaga ng mga input upang mapagbuti ang pagkatuto. Ang yugtong ito ay mahusay na naaayon sa tungkulin ng guro bilang isang direktor ng pag-aaral ng halaga. B. Gawain. Ang bahagi ng aktibidad ay ang hands-on na bahagi ng experiential learning, kung saan ang mga mag-aaral ay nakikibahagi sa mga pagsasanay o mga karanasan. Bagamat mahalaga ang mga aktibidad para sa karanasang pag-aaral, kadalasang nakatuon ang mga ito sa paggawa sa halip na pagnilayan ang mga halaga sa patnubay ng guro. C. Pagsusuri. Ang yugto ng pagsusuri ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga karanasan o data upang maunawaan ang mga pinagbabatayan na konsepto o pattern. Bagamat mahalaga ang pagsusuri para sa cognitive learning, hindi ito tahasang nakatuon sa value learning o pagsasama ng affective inputs mula sa guro. D. Paglalapat. Sa yugto ng aplikasyon, inilalapat ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa mga bagong sitwasyon. Binibigyang diin ng yugtong ito ang praktikal na pagpapatupad sa halip na ang guro na gumagabay sa pagninilay at pagkatuto batay sa halaga. One of the reasons mass media play a vital and important role in our society is that called A. They have a great role in the formation of Filipino values. B. They cater to the uplifted of the common good. C. They correct the miseducation of the Filipinos. D. Filipino today are products of media. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is A. They have a great role in the formation of Filipino values. Explanation of each choice. A. They have a great role in the formation of Filipino values. Mass media significantly shape cultural values and societal norms by influencing perceptions, behaviors, and attitudes. In the Philippines, media play a powerful role in the development and reinforcement of Filipino values, traditions, and societal views, which can profoundly impact both individuals and the collective culture. This makes it the best answer. B. They cater to the upliftment of the common good. While mass media can promote information that benefits society, their content may not always focus on the common good, as media often includes commercial and entertainment-driven agendas. Therefore, this choice doesn't capture the primary role media play in value formation. C. They correct the miseducation of Filipinos. Although media can help provide accurate information, its role is not primarily to correct miseducation. It sometimes even contributes to misinformation, depending on the source and type of content. D. Filipinos today are products of media. This choice is an effect of media rather than a reason for its importance. Although media does influence people's lifestyles and beliefs, the statement doesn't capture why media is vital in society. A. Malaki ang papel nila sa pagbuo ng mga pagpapahalagang Pilipino. Ang mass media ay makabuluhang humuhubog sa mga halaga ng kultura at pamantayan ng lipunan sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mga persepsyon, pag-uugali, at pag-uugali.
Sa Pilipinas, ang media ay gumaganap ng isang makapangyarihang papel sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng mga pagpapahalaga, tradisyon, at pananaw sa lipunang Pilipino na lubos na makakaapekto sa mga individual at sa sama-samang kultura. Ginagawa nitong pinakamahusay na sagot. B. Ang mga ito ay tumutugon sa pag-angat ng kabutihang panlahat. Bagamat ang mass media ay maaaring mag-promote ng impormasyon na nakikinabang sa lipunan, ang kanilang nilalaman ay maaaring hindi palaging nakatuon sa kabutihang panlahat dahil kadalasang kinabibilangan ng media ang mga agendang pangkomersyo at libangan. Sa makatuwid, hindi nakukuha ng pagpipiliang ito ang pangunahing papel na ginagampanan ng media sa pagbuo ng halaga. Itinutuwid nila ang maling edukasyon ng mga Pilipino. Bagamat makakatulong ang media sa pagbibigay ng tumpak na impormasyon, ang papel nito ay hindi pangunahin upang iwasto ang maling edukasyon. Minsan ay nag-aambag pa ito sa maling impormasyon, depende sa pinagmulan at uri ng nilalaman. Di ang mga Pilipino ngayon ay produkto ng media. Ang pagpili na ito ay isang epekto ng media sa halip na isang dahilan para sa kahalagahan nito. Bagamat naiimpluwensyahan ng media ang pamumuhay at paniniwala ng mga tao, hindi nakuha ng pahayag kung bakit mahalaga ang media sa lipunan. The Filipinos' lack of nationalism and dependence on foreign power is a result of A. Of the school fixed curricula. B. Some religions are becoming a money-making business. C. Of the disintegration of families as a basic unit of society. D. Of the domination of media and new communication technologies. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. Of the domination of media and new communication technologies. Explanation of each choice. A. Of the school fixed curricula. While school curricula can influence nationalism and cultural identity, they may not be the primary reason for a lack of nationalism or dependence on foreign powers. Curricula can be revised and adapted, and their impact on nationalism is more nuanced. B. Some religions are becoming a money-making business. This statement may reflect concerns about commercialization in religion, but it does not directly address the broader issue of nationalism or dependence on foreign powers. The relationship between religion and nationalism is complex and varies widely. C. Of the disintegration of families as a basic unit of society. Family dynamics can impact social values, including nationalism, but disintegration alone does not fully explain the dependence on foreign powers. This is more of a societal issue that has various contributing factors. D. Of the domination of media and new communication technologies. The media and communication technologies play a crucial role in shaping perceptions, identities, and ideologies. They often promote foreign cultures and values, which can lead to a diminished sense of nationalism and increased dependence on foreign influences. This choice effectively addresses the question of the lack of nationalism and dependence on foreign powers. A. Sa fixed curricula ng paaralan. Habang ang mga kurikulum ng paaralan ay maaaring makaimpluwensya sa nasyonalismo at pagkakakilanlang pangkultura, maaaring hindi sila ang pangunahing dahilan ng kakulangan ng nasyonalismo o pag-asa sa mga dayuhang kapangyarihan. Maaaring baguhin at iakma ang mga kurikulum at ang epekto nito sa nasyonalismo ay mas nuanced. B. Ang ilang relihiyon ay nagiging negosyong kumikita ng pera. Ang pahayag na ito ay maaaring sumasalamin sa mga alalahanin tungkol sa komersyalisasyon sa relihiyon, ngunit hindi nito direktang tinutugunan ang mas malawak na isyu ng nasyonalismo o pag-asa sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang relasyon sa pagitan ng relihiyon at nasyonalismo ay masalimuot at malawak na nag-iiba. Sinang pagkawatak-watak ng mga pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Ang dinamika ng pamilya ay maaaring makaapekto sa mga pagpapahalaga sa lipunan, kabilang ang nasyonalismo, ngunit ang pagkakawatak-watak lamang ay hindi ganap na nagpapaliwanag ng pag-asa sa mga dayuhang kapangyarihan. Ito ay higit pa sa isang isyong panlipunan na may iba't ibang mga kadahilanan na nag-aambag. D. Ng dominasyon ng media at mga bagong teknolohiya ng komunikasyon. Ang mga teknolohiya ng media at komunikasyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga pananaw, pagkakakilanlan, at mga ideolohiya. Madalas nilang itinataguyod ang mga dayuhang kultura at pagpapahalaga na maaaring humantong sa pagbawas ng pakiramdam ng nasyonalismo at pagtaas ng pag-asa sa mga dayuhang impluwensya. Ang pagpipiliang ito ay epektibong tumutugon sa tanong ng kawalan ng nasyonalismo at pag-asa sa mga dayuhang kapangyarihan.
Which of the following statements is the most effective means of acquiring moral values? A. By reading literature on moral development. B. By following the advices given by the significant others. C. By listening to significant others for their moral values. D. By examining what he caught and by reflecting on what he learned. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. By examining what he caught and by reflecting on what he learned. Explanation of each choice. A. By reading literature on moral development. While reading literature can provide insights and knowledge about moral values, it may not be as effective in promoting personal moral development without personal reflection and application. B. By following the advice given by significant others. Following advice can be beneficial, but it often leads to passive acceptance rather than active engagement with one's own moral reasoning and values. This approach does not encourage critical thinking or personal reflection. C. By listening to significant others for their moral values. Listening to others can provide valuable perspectives, but it may still lead to uncritical acceptance of those values rather than fostering personal understanding and moral reasoning. D. By examining what he caught and by reflecting on what he learned. This approach emphasizes active engagement in the learning process. Reflecting on personal experiences and observations allows individuals to internalize and critically evaluate moral values, making this the most effective means of acquiring moral values. It encourages deeper understanding and personal growth. A. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng literatura tungkol sa moral na pag-unlad. Bagamat ang pagbabasa ng panitikan ay maaaring magbigay ng mga pananaw at kaalaman tungkol sa mga pagpapahalagang moral, maaaring hindi ito kasing epektibo sa pagtataguyod ng personal na pag-unlad ng moral nang walang personal na pagmumuni-muni at aplikasyon. B. Sa pamamagitan ng pagsunod sa payo na ibinigay ng mga makabuluhang iba. Ang pagsunod sa payo ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit madalas itong humahantong sa passive na pagtanggap sa halip na aktibong pakikipag-ugnayan sa sariling moral na pangangatwiran at mga halaga. Ang pamamaraang ito ay hindi hinihikayat ang kritikal na pag-iisip o personal na pagmumuni-muni. C. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga makabuluhang iba para sa kanilang mga pagpapahalagang moral. Ang pakikinig sa iba ay maaaring magbigay ng mahahalagang pananaw, ngunit maaari pa rin itong humantong sa hindi kritikal na pagtanggap sa mga halagang iyon sa halip na pagyamanin ang personal na pag-unawa at moral na pangangatwiran. D. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kung ano ang kanyang nahuli at sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa kung ano ang kanyang natutunan. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay diin sa aktibong pakikisangkot sa proseso ng pag-aaral. Ang pagninilay-nilay sa mga personal na karanasan at obserbasyon ay nagpapahintulot sa mga individual na mag-internalize at kritikal na suriin ang mga pagpapahalagang moral, na ginagawa itong pinakamabisang paraan ng pagtatamo ng mga pagpapahalagang moral. Hinihikayat nito ang mas malalim na pag-unawa at personal na paglago. What is the basic premise in the development of the human being? A. The development of human being is limitless. B. There is a supreme being more powerful than oneself. C. The human being's potential or means to development. D. The human beings endowed with faculties for optimum development. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is D. The human beings endowed with faculties for optimum development. Explanation of each choice. A. The development of human being is limitless. While this statement captures the idea that human development can continue throughout life, it is not a foundational premise. It lacks specificity regarding how and why development occurs. B. There is a supreme being more powerful than oneself. This premise addresses a spiritual or philosophical belief rather than focusing on the innate capabilities and faculties of humans themselves. It does not directly relate to the developmental process of a human being. C. The human being's potential or means to development. This statement emphasizes the potential as a catalyst for development, but it doesn't focus on the inherent faculties that enable this development. While potential is important, it's the faculties that allow individuals to realize that potential. D.
The human beings endowed with faculties for optimum development. This choice highlights the innate qualities and capabilities, such as cognitive, emotional, and physical faculties, that humans possess, which are essential for achieving optimal development. It emphasizes the foundational premise that individuals have the inherent tools necessary for growth and development, making it the most comprehensive and relevant answer. Ang pag-unlad ng tao ay walang limitasyon. Habang kinukuha ng pahayag na ito ang ideya na ang pag-unlad ng tao ay maaaring magpatuloy sa buong buhay, ito ay hindi isang batayan. Ito ay kulang sa pagtitiyak tungkol sa kung paano at bakit nangyayari ang pag-unlad. May pinakamataas na nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa sarili. Ang premise na ito ay tumutugon sa isang espiritual o pilosopikal na paniniwala sa halip na tumuon sa mga likas na kakayahan at kakayahan ng mga tao mismo. Hindi ito direktang nauugnay sa proseso ng pag-unlad ng isang tao. Ang potensyal ng tao ay paraan sa pag-unlad. Binibigyang diin ng pahayag na ito ang potensyal bilang isang catalysta para sa pag-unlad, ngunit hindi ito nakatuon sa mga likas na kakayahan na nagbibigay daan sa pag-unlad na ito. Bagamat mahalaga ang potensyal, ito ang mga kakayahan na nagpapahintulot sa mga individual na mapagtanto ang potensyal na iyon. Ang tao ay pinagkalooban ng mga kakayahan para sa pinakamabuting kalagayan na pag-unlad. Itinatampok ng pagpipiliang ito ang mga likas na katangian at kakayahan, tulad ng cognitive, emotional, at physical faculties, na taglay ng mga tao na mahalaga para sa pagkamit ng pinakamainam na pag-unlad. Binibigyang diin nito ang saligang-saliga na ang mga individual ay may mga likas na tool na kinakailangan para sa paglago at pag-unlad, na ginagawa itong pinakakomprehensibo at may katuturang sagot. When we compare test scores of college students with their cumulative grade point at the time of testing, what kind of validity are we establishing? A. Criterion-related. B. Predictive. C. Concurrent. D. Content. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The best answer is C. Concurrent. Explanation of each choice. A. Criterion-related. This is a broader category that includes both predictive and concurrent validity. It generally refers to how well one measure predicts or correlates with another criterion measure. However, it doesn't specify the timing of the measurements. B. Predictive. Predictive validity refers to how well a test score predicts future performance or outcomes. For example, if we were assessing how well test scores predict future academic success, that would be predictive validity. This does not apply here because we are comparing scores at the same time. C. Concurrent. Concurrent validity refers to the relationship between a test and a criterion measure, like cumulative GPA, measured at the same time. Since we are comparing test scores with cumulative grade point averages at the time of testing, this establishes concurrent validity. D. Content. Content validity assesses whether a test measures the entire content it is supposed to measure. This type of validity is not relevant in the context of comparing test scores with GPA. It focuses more on the alignment between the test items and the content domain rather than comparing test outcomes. A. Kaugnay na pamantayan. Ito ay isang mas malawak na kategorya na kinabibilangan ng parehong predictive at concurrent validity. Ito ay karaniwang tumutukoy sa kung gaano kahusay ang isang panukat na hinuhulaan o iniuugnay sa isa pang criterion measure. Gayunpaman, hindi nito tinukoy ang timing ng mga sukat. B. Hula. Ang predictive validity ay tumutukoy sa kung gaano kahusay na hinulaan ng marka ng pagsusulit ang pagganap o mga resulta sa hinaharap. Halimbawa, kung tinatasa namin kung gaano kahusay na hinuhulaan ng mga marka ng pagsusulit ang hinaharap na tagumpay sa akademya, iyon ay magiging predictive validity. Hindi ito nalalapat dito dahil sabay kaming naghahambing ng mga marka. C. Kasabay. Ang kasabay na bisa ay tumutukoy sa kaugnayan sa pagitan ng isang pagsubok at isang sukatan ng pamantayan, tulad ng pinagsama-samang GPA na sinusukat ng sabay. Dahil inihahambing namin ang mga marka ng pagsusulit sa pinagsama-sama mga average ng grade point sa oras ng pagsubok, nagtatatag ito ng kasabay na bisa. D. Nilalaman. Tinatasan ng validity ng content kung sinusukat ng isang pagsubok ang buong content na dapat nitong sukatin. Ang ganitong uri ng bisa ay hindi nauugnay sa konteksto ng paghahambing ng mga marka ng pagsusulit sa GPA.
Mas nakatuon ito sa pagkakahanay sa pagitan ng mga item sa pagsubok at domain ng nilalaman kaysa sa paghahambing ng mga resulta ng pagsubok. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on values education, led reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.